Aray mo! Oh, dang. Ayun guys, makikita nyo dito sobrang basic lang kay Kuya Junior magbaklas ng fairings ng ADV 160. Dito lang talaga ako nakakita ng kayang baklasin ng buo yung fairings ng ADV 160. Ang linis pa ng makina. Speed tuner lang yan guys, speed tuner. Okay na siya guys. Pwede na siyang balikan bukas. Eguls, ipasok tayo guys. Kyobu. Malagatik na cams. Bolton! Tangina, Bolton lang pinunta ko dito. Oh. Yoko yan ya. Bolton to Bolton! Bolton naman yan eh. Kanina kasi nakaganto siya. Okay. So alam nyo na guys, kapag merong Logitech, pwede ngayon yung cost. Bago kayo magpa-Bolton, check nyo muna rin para at least alam nyo. Uy! Taas Rico! Ano yung nangyari? Lumawag po yung pulley nut. Stock din gamit na pulley nut. Oo, stock. Ito yun guys, oh, purong-puro. Bigot nito. Minotor lang to ni ano, papi. Tricycle. Bigot eh. Pangamot eh, no? Guys, yan dahilan ba't tayo nag-racing tapakan. Dahil dito sa kaliwa. Kesa naman dito, naka-racing tapakan. Tapos dito, naka-footboard. Good day guys, LCTV here. Welcome back to my channel. At ngayon nga ay pupunta tayo sa Micro Garage. Papagawa natin si Dabi kasi nung nakaraan guys, na-aksidente tayo. So ito guys, ang itsura ng motor natin ngayon. So nakaraan guys, sa stock up yung bushing pin natin, tapos yung backplate. Ngayon naman guys, nabangga tayo sa barrier. Putik na yan. And kung makikita nyo guys, wasak yung gilid natin. Tapos ito, ayan, may mga gasgas. Tapos, ito, wasak dito. Pero all in all dito guys, sa headlight walang tama kasi nga nakaiwas tayo sa barrier, yung sa taas na side. Pero yung sa baba, hindi natin naiwasan guys. Hindi rin kasi ako nakapokus sa daan. So, ayan, yung itsura ng motor natin ngayon. Pupunta tayo sa Micro Garage ngayon para gawin yung tapakan natin. Gagawin natin siyang racing tapakan, tapos magpapa-bolt on tayo. Magpapa-bolt on tayo ng ADV 160. Samahan nyo ako guys, pupunta tayo sa Micro Garage. So yun guys, malapit na tayo kala Sir Maiko. Dito sa may Camarin. Hindi ko alam kung anong lugar to, nakalimutan ko. Lapit na tayo 500 meters away. So nung unang punta natin dito guys, nagpa-install tayo ng suspension. So nagtanong nga ako kung magkano yung bolt-on nila. At reasonable price naman siya. At nakita ko naman sa mga group ng Boys of ADB na mga ginawan niya, karga o kaya bolt-on, talagang sulit na sulit naman din. Yeah. Dito na tayo guys. Micro Garage. Opya. Sana wala masyadong gawa no. Si Papa PJ ata nandito eh. Hey sir, morning po. Sige, Sir Michael nandyan. Ito na, sinama. Morning boss. Morning po. Boss, morning boss. Okay ka lang? Okay, morning po. Sira mo to mo. Magaling. Sa San Jose, Bulacan. Papa-bolt on ako eh. Bolt on muna. Jablo. Ano kasi dumating? Mamaya ako. 9 ata. Mga 9. Nag-chat ka ba kay Kamay ko? Opo, Monday naman daw po yung schedule ko. Yun lang. Nag-render yung kamay niya eh. Yun nga eh. Paano kaya? Ibalik ka na lang po next week. Next week? Mga March. Kaya naman tayo eh. Pero ay yeah, morning po. Ano yung bossing? Bolt on, tsaka yung racing tapakan natin. Board on, tsaka rin yung tapakan. Oo. Kasi ako yung sir, na-aksidente yung ilalim ng ko. Tapos na-stackan pa ako ng pulley sir. Okay na kami mo sir. Paano yun sir, na-grinder mismo yung isang daliri mo? Buti hindi kinahid ng kinahid sir, no? Ano to sir, ganyan talaga yan? O gagalaw mo pa? Nakala ko nakagano na talaga kamay. Ayun guys, dito na tayo Sir, nakaschedule na tayo legit ngayon, Monday. Ganto. Kay Papi PJ yan. Papi PJ. Hindi ko yan, lang. Baka montage lang. Habang waiting. Montage mo nga siya boss, sasabihin ko mo. Gago. Ito guys, nandito na tayo sa Micro Garage. At medyo maaga-aga nga tayo nakapunta at nakita natin na nandito na agad si Papi PJ. Ayun guys, tamang kwentuhan, usap tungkol sa buhay-buhay habang umiinom ng kape at kumakain ng tinapay. Ganito ka-solid dito sa Micro Garage guys, kung sakaling may pinapagawa kang motor or nakatambay ka lang, laging merong pagkain na nasa lamesa or tubig na pwede mong kuhain kapag nagugutom or nauuhaw ka.
Mga magkano yun, kuya? Ganito, ganyan yan. Oh, ano kasi, medyo makati yung anong flatbar pero syempre sa inyo, hindi naman tayo sisingil ng malaki. Bahala kami sa mag-commission ng Kuya Mike. Kasi paggawa ko dito talaga, kay tatay, extra niya lang yan. 500 lang yan. Actually, 400 nga lang eh. Kasi Gusto ko sana, kuya, meron pa rin dito. huwag mo pabutin dito, kung bakal. Huwag mo pabutin dyan. Kasi pag nagmumotor ka, Oo. kasya pa rin yan. Okay, abot pa rin. Hindi, parang wala na atang ganito yung akin. Hindi naman, kuya. Kaliwa, sa kaliwa. Aksidente ka? Oo, tumama sa barrier. Ayun, Hindi ko lang kung meron pa, hindi ko makita. Meron. Ayun, Di ba yan, dito wala na yun. Aray mo! Oh, dang. Ay, hindi, pipihitin lang to, Papa. Pihitin lang yun. Pero matibay pa naman kaya yun. Oo. Kuya Mike, na bahala dyan. Ubad-ubad na, ubad-ubad. Ay dito guys, nakausap ko na si Papi PJ at siya nga yung kukuha ng flat bar na ilalagay dito sa motor. Bali meron siyang kinukuha ng flat bar dito banda sa North Caloocan. Bali yung nakikita niyong motor kay Papi PJ yan guys, at kung makikita niyo nakahubad nga yung motor niya. Talagang sobrang ganda ng tindig. Maya-maya nga lang ay sinimulan na agad ni Kuya Junior baklasin yung flarings ng motor. Bali ang mga ipapagawa pala natin sa motor ngayon ay bolt-on, palinis pang gilid at syempre yung racing tapakan. Pagka, alam mo car wash, pag naka-racing tapakan na, Totoo naman, wala ka naman kailangan iwasan doon. bilang pataas ang buga, baba lang lahat. Pwede naman pataas ang buga. Huwag lang aabot dito. Kasi mga ECU rin. Sa ECU, sa mga wirings. Huwag mo lang siyang huwag mo lang siyang i-pressure ng masyado. Kumbaga wala talagang cons yung ano, no? Wala naman Racing talaga tapakan. actually yung concern. Dumihin lang talaga siya. Tapos if ever naman na naulanan ka or nabaha ka, mas better na kapag ka-uwi mo or bago ka umuwi, Buga ng tubig. at least mabugahan mo man yun siya. Para di kumapit. So ganoon na ganoon din yung ginagawa ko nung hindi pa nakahubad yung motor ko. Hindi ko ini-spray pataas at kung sakaling maabutan ako ng ulan sa daan ay binabalawan ko agad ng tubig pagka-uwi. So sa madaling salita ay wala masyadong magbabago sa pagme-maintenance ng motor kapag ka nakahubad yung motor. Pero syempre doble ingat ka pa rin sa kalsada. Dito nakaiwas ako kayo sa taas. Sa bandang baba, ayun na, doon tumama. Buti hindi ka disgrasya. Yun nga po eh, buti hindi eh. Out of balance onte. Ayun guys, makikita nyo dito sobrang basic lang kay Kuya Junior magbaklas ng fairings ng ADV 160. Dito lang talaga ako nakakita ng kayang baklasin ng buo yung fairings ng ADV 160. Buti na nga lang at ganito lang yung nangyari sa motor. Hindi masyado nadama yung chassis at kayang-kaya paggawaan ng paraan dito sa Micro Garage. Bali natanggal lang sa pagkakazip tie yung siren natin. Tapos yung mga nabend na screw holes ay itutuwid lang. Pagtapos mabaklas ng fairings, nag-start na agad si Kuya Junior i-disassemble yung engine natin. Hindi na daw kailangan ibaba yung makina dahil bolt-on lang naman yung gagawin. Kumbaga isasalpak lang talaga yung bagong cam sa makina mo tapos i-adjust yung clearance. Diyan isasalpak ko yung ano? Diyan. Kasama na rin change oil doon tsaka coolant. Pero hindi naman siya kailangan Hindi siya kailangan i-change oil. Okay, kala ko. nasa change oil period na po kayo. Wala, kakapalit ko lang. Coolant lang pala, no? Ulan lang. Ang linis pa ng makina. Speed tuner lang yan, guys. Speed tuner. Okay na siya guys. Pwede na siyang balikan bukas. Eguls, ipasok tayo guys. Dito guys ay nakabalik na si Papi PJ at nakakuha na nga siya ng flat bar. At tinitignan nga ni Kuya Mike kung paano niya gagawin yung racing tapakan ko. Ito kasing racing tapakan ko guys ay ipapasuyo ko lang talaga kay Kuya Mike. Actually wala pa talaga siyang service na ina-offer na gumagawa siya ng racing tapakan. Bali ilan pa lang sa tropa yung nagagawan niya. Puro pakisuyo pa lang at wala pa yung pinaka-design. At yung sa akin na gagawin ni Sir Mike yung pinaka-start or pinaka-design na gagawin nila na racing tapakan. Pero marami pang babaguhin dun guys kasi titignan pa ni Sir Mike yung review ko dun sa gagawin niyang racing tapakan. So ito pala yung nakuhang flat bar ni Papi PJ. Ang haba niya at talagang purong-purong bakal yan guys. Kayang-kaya talaga suportahan kahit anong weight mo. Isang buo to guys ilalagay sa motor natin. Gagi 1/4 lang yung ilalagay sa motor natin. Pero isipin mo kung ito mismo yung ilalagay sa motor no. At dito na nga rin tayo inabutan ng tanghalian. At katulad ng sinabi ko sa inyo kanina ay solid dito. Miski nagpapagawa ka or hindi ay pwede ka kumain. So kapag inabutan ka ng gutom sa daan ay pwede kang dumaan dito sa Micro Garage para makikain lang. Pero biro guys, sobrang solid ng mga pagkain na nilabas ni Sir Micro. Pinaka-nasarapan ako dun sa Bicol Express na niluto ni tita. At after kumain guys ay balik trabaho na ulit tayo. Ito na pala yung cams na ilalagay dito sa motor natin na ADV 160. Kyobo cams yung napili natin dahil nga ito yung madalas kong nakikita sa market. May iba't ibang mekaniko na gumagawa ng cams. Tulad ng Kyobo, Uldog, CRP, at kung ano-ano pa. Sir Maiko. Kyobu. Malagatik na cams. Hindi yan lalagatik natin.
Yung clearance niya, sir, babaguhin mo pa o hindi na? Yung, Babaguhin pa natin. babaguhin niyo pa. May recommendation naman tong si Kyoto. Ito, 12-16. Bali yung intake natin, 12 yung exhaust, 16. Akala ko mamimili ka ng 12-16 na. Ano yung pala, intake, outtake pala yun. Intake tsaka exhaust. Yan yung recommendation ni Kyoto sa cams niya. Ay, may dinadouble check pala ako dito. Dito guys ay may naalala si Sir Maiko. Meron siyang tinitignan na part dun sa cams para makita niya kung malagitik yung cams na yon. Nung nakita nga niya na may mali ay binalik niya na agad ito sa pinagkuhaan. Gulat ako kay Kuya Maiko kanina, biglang tumakbo eh. Papatiming natin yan. Eh, parang bago lang yun sir eh. Kailangan pala laging titignan yun pagka bolt on. Mga regrind na cams talagang ganun. Nawawala minsan sa timing. So yun guys, tinitignan pala ni Sir Mike yung timing ng cams. So kung may bala kayo magpa-bolt on guys, ipacheck nyo sa mekaniko nyo yung cams. Itanong nyo kung tama ba yung timing ng cams na nabili nyo. Kung hindi, ay kailangan nyo ibalik ito sa pinagbilan nyo para ma-retiming ulit. At kung hindi naka-timing yung cams na nabili nyo at nakabit na, yun talaga yung sure na malagitik guys. Yung cam gear pala sir, hindi papalitan. Okay na pala yung stock na ano. Bali yun lang yung ita-timing yung camshaft lang. Wala sa timing yung camshaft eh. Kaya yung mga Kyobo minsan na babasa mo, hard starting, walang minor, hindi na one-click. Kumaga hard starting, wala kasi sa timing yung cams nila. Pag ganun, bunot pala, tapos ay timing ulit. Opo, re-timing. Dito guys, ay tinanggal ni Sir Maiko yung throttle body ng motor. At after nga niya na hindi ko na alam ano pa yung iba pang mga ginagawa niya sa motor. Para nakikita ko na unti-unti niyang binabaklas yung makina. Tapos maya-maya lang ipapasok siya tapos meron siyang ilalabas na isang buong set ng makina. Galawan talaga ng isang budolero. Bolt on! Tangina, Bolton lang pinunta ko dito. Oh. Yoko yan ya. Bolt on to bolt on! Ito naman yan eh. Yung sinabing cams lang eh. Bolton 63. 66. Ayun. Hindi na basic set yan. 66 na yan. Yan, palinis pang gilid lang ako ya. Tangina, plus 3 na yan ya. Bola na ito, 910. Tangina. Plus ilan yan? Yan, pang gilid lang yan. Palinis lang ako eh. DVD lang to. Ang ibang computation nila. Pagkaan. Palinis pang gilid lang. Iba na labas ah. Kanina kasi nakaganto siya. Okay. So alam niyo na guys, kapag merong Logitech, pwede ngayon yung cost. Bago kayo magpa-bolt on, check nyo muna rin para at least alam nyo. Apo. Check lang, lipat natin yung unang biring. Okay, ganun lang, bolt na. Tanda rin ko na ya. Hindi pa. Lakad tayo lang rin. Ano, gano'n pala ang break-in niya kuya? Ilang odo? 500, Hindi gano'n? kasi sabi nila na ano. Sabi nila, pag nag-bolt on daw, wala daw breaking. Dito sa amin meron. Ay, hindi naman yung block yung binibreaking namin. Yung lifter tensioner. Kasi once kasi na nabugbog yung lifter tensioner mo, yun yung lumalagatik. Ah, kaya yung iba nag-manual tensioner. Opo, nagmamahal na sila. Exercise na yung makina. Ah, wala siyang specific na... Specific na break-in. Okay. Kumbaga, hanggat kaya mo siyang gamitin na Chill lang. Apo, chill ride lang. Chill ride mo lang siya ng chill ride. Hanggang sa makarating siya ng high RPM. Okay. Mararamdaman ka naman yun kung sakaling, ay, parang ano to ah. Okay na siya. Kahit anong bira mo sa kanya, di na siya lumalagat. Yung ingatan kasi natin dito ngayon, yung ano, yung kanyang hydraulic tensioner. Kasi yung tensioner natin, ang tumutulak langis. So yun guys, wala muna tayong ano. Wala muna tayong mga top speed. Paparemap muna tayo. Wala kang balak mag-pipe? Meron po, ano lang, hanap ng budget. Anong pipe target mo? Yung ano nga ko yung TSMP na, MTRT na... Ibo? Hindi po, hindi. Silent killer lang ako, SP2. Graveyard shift kasi ako kuya eh. Kung alis ko, madaling araw, nakakabula ako sa kapitbahay, nahihiya rin ako eh. Sige, sama na lang. Pero at least iwas ano na lang, gulong. Tsaka na pag sa nakatira na ako sa mga Forge Park, no? Ano, kahit mag-ingay ka dun. Magkakalayo naman kayo ng bahay. Nagtitrek din. Tiupod, no? Stock cam gear lang daw muna guys. Isang na-bolt na namin dati, yolak yung cams. Umiingay siya. Sabi ko, bawal muna siya magwaswas. Hindi nag-top speed nang nag-top speed. Patay ka. Yun, umiingay yung makina. Nag-manual tensioner kami, pati yung connect yung ratuloy niya na damay. Kaya marunong ka rin mag-ano eh. Timpe? Magpigil, yan. Dito guys, tapos na ma-bolt on ni Sir Maiko yung motor natin. At na-explain na rin ni Sir Maiko ano yung mga dapat at hindi dapat gawin habang bago pa yung bolt on. Napakabilis nga lang ginawa ni Sir Maiko yung pagbo-bolt on sa motor natin at ngayon ay binabalik niya na ulit sa dati yung makina.
Dito ay na-adjust ni Sir Maiko yung clearance ng cams natin. Bali sinunod lang pala ni Sir Maiko yung clearance na preferred ng Kyobo para iwas problema at iwas lagitik na rin sa motor. At dahil nga dinadaldal ko si Sir Maiko habang ginagawa niya yung motor, naiiwan niya yung pang-adjust na clearance sa loob. Ang malalapan niyan guys, nasikipan na ni Kuya Maiko yung mga bolts. Pero okay na rin yan para kahit kailan pwede ako mag-adjust ng clearance. Hindi mo na kailangan magpa-warranty kasi yung iwa-warranty na. Andyan na, ikaw na lang. Pag gusto mo pa i-adjust, ayan, papaklasin mo lang ulit. Sabay mo, pakat. At dito naman nagta-top up na lang ng coolant si Sir Maiko sa motor natin. Dahil hindi naman naubos yung coolant natin kaya nag-top up lang si Sir Maiko. At dito ay pina-under na ni Sir Maiko yung motor para nga uminit na. At ito nga si Kuyang isang owner pa ng ADV 160 ay nandibago siya sa tunog ng motor natin. Lahat kasi sila dito ay naka-aftermarket pipes na. Ako itong tayo, may mga stop ka nila. Dito sa yung mga tao dito. Parang ako na yung kakaiba. 17 feet. Ito pala kasama sa amin ni maintenance yan. Sinabay na rin pala ayusin ni Sir Maiko yung foot peg ng motor. Nakita niya kasi na hindi na nagpe-play ng tama. Bali ang ginawa lang dito ni Sir Maiko ay binaklas niya, in-straight niya yung pinaka-stopper tapos grinesahan niya ng bago. Pag gamitay siya ng ganyan, bigyan mo ng konting gas. Mawawala din yan, sabit decomp lang. Okay po. Parang ano magkakilala pa lang sila eh. Apo. So narinig niyo naman yung tunog ng motor kanina guys. Kailangan mo lang magbigay ng konting gas para mag-normal ulit yung idle niya. At totoo naman yung sinabi ni Sir Maiko na sa una lang magkakaroon ng ganong instance. Ngayon kasi na ini-edit ko to ay pangatlong linggo ko na after magpa-bolt on. At ngayon nga hindi ko na kailangan magbigay ng konting gas para maging normal yung idle. Ito. Kinain nga kuya. Kaya sobrang dumi sa loob niyan. Ano yung talagang kumaskas talaga, kumayot? Kumayo. Namitim? Pinaratlok ko kuya. Yun o. Uy! Taas Rico! mo. Ay, di nagpaligyan na pala ng bagong pulley. Oo po. Ano gamit mo dyan before? Speed tuner. Stock yan na red green na yung speed tuner. Iba buo pa rin boss, pero iba na itsura. Butas eh, no? Butas ata. Sa mga kabila. Butas kaya butas. Pinukpok lang yan. Nakaangat talaga siya. Kaya pag nakita mo yung crank, kuya, ang daming sugat niyan. Ano yung nangyari? Lumawag po yung pulley nut. Stock din gamit na pulley nut. Oo, stock. Medyo Damay malinis. sigunyal nung na, no? Hindi naman. Nakalbo po, pero hindi siya kumatok. Hindi naman kumatok. Winelding niya, tapos, yun, hinila niya. Hindi kasi kasya puller eh. Yung gusto. Swerte mo kasi na nangyari, Oo. tumakan yung sigunyal mo. Kasi madalas sa mga ganong case, sigunyal talaga tinatamaan eh. Ito kaya, itsura ng Nagpalit pulley ka na ko. rin ng ano? Oh, buhay na buhay pa rin yung pulley, no? Likod. Tibay din. Tira mo yung bola ko, kuya. Ayun, Warot-warot talaga na. wasak talaga. Ilan yung bola mo nito ngayon? 14 grams. Di na po muna ako nagtono. Basta lang mapatakbo ko yung motor eh. Straight 14. Dito nga guys ay pinalinis ko na rin yung panggilid ng motor. Dahil nga dun sa nakarang vlog ko na lumuwag nga yung pulley nut natin at na-stock yung bushing pin at yung backplate. Kung gusto nyo mapanood kung paano ko solusyonan yung ganung problema ay nandiyan sa screen yung thumbnail at naka-upload yan dito sa YouTube channel ko. At kitang-kita nyo naman guys sa sobrang dumi ng panggilid natin dahil nga dun sa nangyari. Kaya pinalinis ko na rin dito para talagang ramdam na ramdam natin yung bagong takbo ng motor. At habang nililinis yung panggilid natin ay dinedesign na ni Sir Maiko yung magiging racing tapakan natin. So katulad nung sinabi ko sa inyo kaninang start ng video ay marami na siyang nagawa na tropa na racing tapakan. Kaya marami na rin shared experiences na dapat baguhin at dapat idagdag dito sa racing tapakan na gagawin. Mga personal review ng tropa. Ito sir, ililipat pa o hindi na dyan na talaga yan? Depende. Lagyan natin ng mas maliit na reservo tank. Tulog kay Kay Papi, dito nga lang namin nalio. Yung fluid Ito tank. kay PJ, picture na tayo kapon. Fluid tank lang yun. nakita ko nga kanina. Ginawa namin. Bali dito guys, tatlong mekaniko na yung nagtulong-tulong sa motor natin. Habang nililinis yung panggilid at dinedesign yung racing tapakan, si Kuya Junior naman ay nililinis yung wirings para mas magandang ang tignan. Ina-align lang niya yung mga loose cables na nandito sa motor natin. Dito ay nagpuputol na si Sir Maiko ng flat bar na gagawing racing tapakan. Uy. Gandaan sir. Kaya nga, sasabihin ko pa lang ito eh. Okay na. Laban na yan sir. Kapit mo na nakaganyan. Dito ay kinukuha ni Sir Maiko yung suggestion ko kung ano bang mas prefer ko.
Tinatanong niya kung masyado bang mataas o masyado bang mababa. Since ito yung first time ko nagagamit ng racing tapakan, sinabi ko na medyo babaan dahil nga medyo mahaba yung legs ko. Kung saan nag-bend si Sir Maiko ay nilagyan niya rin ng welding para talagang matibay. At after nga ng lahat ng yun ay naging ganito yung itsura ng flat bar. Pwede na ikabit sa motor pero marami pang gagawin si Sir Maiko dyan. Dito ay kinukuha na ng sukat ni Sir Maiko dahil lalagyan nga niya ito ng design. Hindi nga naman talaga maganda tignan sa mata pag ganito mo lang siya ilalagay. Ito yun guys, purong-puro. Bigot nito. Minotor lang to ni Papi. Tricycle. Bigot eh. Pang-amot eh, no? Gagrind nga daw siya, gagrind. Ikaw pala magagrind. Oh, ito mga to, ilang motor kaya to? Habol na kayo guys. Next week ko pa ito ma-upload. Bali dito guys ay inaasikaso na ni Sir Maiko yung kapares ng racing tapakan natin. Kung ano yung process na pinakita ko sa inyo kanina ay yun din yung gagawin niya ngayon. Guys, malinis na siya guys. Sayang di ko na montage. Tahimik lang gumalaw si Kuya Prince. Ano yun, natin niya lang pala akong buhin ko, loko. Linis na, sarap. Maganda na takbo natin eh ito. Change court na tayo guys. Change court. Dito nga guys ay lumipat na kami ng pwesto sa kabila. At ikinakabit na ni Sir Maiko yung racing tapakan natin. Sobrang basic lang kay Sir Maiko, halos kasabay lang niya natapos yung naglinis ng panggilid. Balik kung makikita nyo guys, napakalayo ng itsura niya simula nung kinuha ni Papi PJ. Nilagyan lang ng kaunting design ni Sir Maiko pero naging sobrang presentable ng itsura niya. Ano bali? Ayan, para sa mga magtatanong guys kung matibay ba to, barena na yung ginagamit na pang butas ni Sir Maiko pero hirap pa rin siyang mabutas to. Halos buong katawan niya na yung ginagamit niyang pang puwersa para mabutas lang. Ano guys, yan dahilan ba't tayo nag-racing tapakan? Dahil dito sa kaliwa. Kesa naman dito, naka-racing tapakan, tapos dito naka-footboard. At hindi lang basta doon natatapos yung racing tapakan natin. Pinunturahan na nga ni Sir Maiko yung racing tapakan para nga mas presentable at hindi nga kalawangin agad. At tinapatan niya na rin ng blower para matuyo agad at makaalis at makauwi na rin ako. And gusto ko lang talaga i-shoutout itong Maiko Garage, sobrang solid talaga dito. Dito, tapos yung napag-usapan natin kanina, yung pagkutatan natin dito. Para pwede natin i-ship. Pwede natin siya i-ship. Sila na ba alam mapapumas dito? Tama yung bata. Tinunod ko lang yung gusto ni Papi Chulo. Yung Philip nga na plate, di ba napag-usapan natin kanina? Philip na plate, para hindi nakaangat to. Para pag naglagay na ng grip tape. So ito pala yung plano ni Sir Maiko na gusto niya sana mapaganda pa to lalo para ma-ship niya to nationwide. Katulad ng handlebar bend na ginagawa niya ngayon sa ADV 160 at PCX 160. Gusto sana ni Sir Maiko na kapag gumorder kayo ng racing tapakan ay hindi nyo na kailangan magpa-welding pa. Para kung gusto nyo bumalik ng stock ay kayang-kaya nyo rin gawin. So yun guys, natapos na tayo. Ito yung ADB natin. Hindi ko siya mamamontage ngayon kasi nga gabi na, pero bukas babawi ako sa inyo guys. Papakita ko sa inyo ng montage. Putang ina. Wala po. Asan yung kaliwa? Nagugulat ako din. Yung kaliwa pa talaga yung nawala. Yun, nag-outro na ako yaw. Pero yun guys, mamaya after netong footage na to, papakita ko sa inyo ng montage bukas. Pero yun guys, sobrang sulit. The best. Pag nalinisan mo, pogi niya. Kaya nga po eh. Bukas rekta agad ako sa car wash. Rekta carwash no? Ay, ingat ah. Okay po. Kanya sana siya Bicol Express kanina eh. Wala na siya kanina Bicol Express si Mama, naiya daw siya eh. Oo. Pops, nagtata lang tayo ah. Po. Thank you po. Go. Doon na po ako. Sir, thank you po. Thank you po. Okay po. May tapakan na ulit ako kanina. Yung tapak ko, ano lang, slant lang. Yung takbo natin ngayon, ano lang, hinay-hinay lang guys. Kasi hindi siya sinasabing break-in eh. Bagong pyesa yung kinabit. So, pag didikitin mo lang sila, hindi ko rin alam yung term. Hindi rin masabi ni, Sir Maiko yung term. Basta pag, mo lang sila, pagpapakilalanin mo lang sila. Pero ang gang ng motor ko ngayon guys, grabe. Ang ginastos ko pala dito guys ay 6,500 pesos sa bolt-on,
250 pesos naman nung nagpalinis tayo ng panggilid. At dito nga sa Racing Tapakan guys ay wala tayong binayad. Kahit anong pilit ko sa pag-abot ng bayad kay Sir Maiko ay hindi niya ito tatanggapin dahil hindi pa daw ito yung final product ng Racing Tapakan niya. Tsaka na lang daw siya maniningil pag final product na ng Racing Tapakan yung ilalagay dito sa motor ko. At kung nag-aantay kayo ng review para dito sa bolt-on guys ay wala muna akong masasabi ngayon dahil hindi ko pa siya natetesting ng sagad. So yun pala guys, hindi pala tayo makakapag top speed dahil nga kailangan natin babyhin muna itong motor natin. Based sa mga nararamdaman ko guys, sobrang responsive ng throttle ko. So since hindi ko mapapakita sa inyo kung ano ba yung mga nagbago sa motor dahil hindi ko nga siya mata-top speed or hindi ko siya masasagad ngayon, i-explain ko na lang sa inyo ano ba yung mga dapat na maramdaman nyo kapag ka magpapabolt on kayo ng motor. Una-una mapapansin mo na hindi agad nabibitin ng makina sa dulo. Mas magiging agresibo ang hatak ng motor kapag kalagpas na ng 6,000 RPM o hanggang red line dun sa panel gauge. At syempre yung pinakakulang sa motor natin na mas madali nang abutin ng mataas sa top speed kumpara sa stock na cam na karaniwang nagko-flat out sa dulo. At para naman sa mapapansin mo na kakaiba sa motor mo kapag nakapagpa-bolt on ka na, mas makakaramdam ka ng konting tamad o bagal sa arangkada sa low RPM dahil mas matagal nakabukas ang valve na babawasan ng intake velocity sa mababang RPM. Posibleng mas maging maingay o magbago yung idle ng motor mo. Dahil mas mataas na yung lift ng aftermarket cam, normal ito basta tama ang clearance ng iyong valve tappet. Pero mas maigi na makapag-remap ka muna bago mo i-testing ng sagad yung motor mo para at least alam mo sa sarili mong tama yung AFR mo. So makikita nyo na lang sa TikTok ko. Kung gusto nyo mag-follow sa TikTok ko, i-follow nyo ako. Doon ako mag-update tungkol dito sa bolt on. Boss, smooth na smooth. So ayun guys, dito na tayo sa ludo. Dito natin tinetesting yung setup natin. Dito guys ay 3 weeks ko nang ginagamit ng chill ride lang yung motor at ngayon ay susubukan ko ng isagad. Bali nagpalit na pala ako ng power pipe dito. Naramdaman ko kasi nasaka yung takbo dun sa stock pipe. Abangan nyo na lang sa next vlog ko kung anong aftermarket pipe yung pinalit ko dito. At hindi pa nga ako nakapagparimap nung mga time na to. Actually kinabukasan pa ako magpaparimap neto, kumuha lang talaga ako ng baseline para alam ko kung ano yung nagbago. So yun guys, panoorin nyo na lang muna tong video tapos ipapakita ko sa inyo yung montage ng motor natin. 11. Pwede na rin. Wala pa lang ako remap eh. Matagal na nakuha yung 112. So yun guys, papakarosyon natin yung motor. Nakahubad setup siya. Kagabi lang yan hubad setup. Tapos na, wala namang problema yan kahit hugasan nyo. At para sa mga natatakot na hubaran yung motor nila, sinama ko na rin dito yung video na nagpalinis ako ng motor para at least makita nyo na pinapakarwash ko siya. Para makita nyo rin na okay lang kahit mabasa yung motor natin. At dito sa video makikita niya na wala akong sinabing instruction kung paano niya lilinisan yung motor. Kung paano lang niya linisan yung natural na motor ay ganun lang din yung gagawin niya sa akin. Thank you. So yun guys. Diba? Walang problema kahit ipakaros kung ipakaros yun. Diba? Basic. So yun guys, dito ko na lang din tatapusin yung video. Maraming salamat sa lahat ng tumapos ng video. At yun, kung naka ADB 160 kayo or kahit anong motor guys, supportahan nyo yung shop ni Sir Maiko. Sobrang solid ng community. Hindi kayo maboboring sa pagkaantay. Talagang
busog pa kayo. Ang sarap ng mga pinakain, lutong bahay. Luto ni tita. Napakasarap ng Bicol Express, guys. Pag pupunta kayo, magpa-request kayo ng Bicol Express. So yun lang guys, maraming salamat guys sa lahat ng tumapos ng video. At yun, sana may natutunan kayo at sana nag-enjoy kayo sa mga kalokohan din namin. Yun lang guys, Desi TV out.